May mga taong sumisikat dahil sa talento. Pero meron din nagiging viral dahil sa isang kwento na hindi nila kontrolado. Sa mundo ng social media, isang pangalan lang, isang larawan o video at isang maling kwento. Pwedeng magbago ang tingin ng maraming tao sa loob lamang ng ilang oras. Pero sa likod ng ingay, bash, at haka-haka, may mas malalim na tanong. Ano ba ang tunay na aral ang makukuha natin sa kwentong ito? Sa kwento na tinaguri ang The Gold Medalist. So ngayong araw to, yan ang ating pag-uusapan. So alam natin medyo sensitive ito, especially sa mga kabataan, pero kailangan natin may open to para gabay na rin sa kanila. And by the way, before we start, thank you so much po sa lahat na patuloy na sumusuporta at nag-aabang sa mga ina-upload natin. And sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please don't forget to press subscribe button and click that notification bell para lagi kayong ma-update every time na mag-upload tayo ng mga bagong videos dito sa channel natin. And guys, support nyo rin po yung Facebook page at TikTok account natin. So without further ado, umpisa na natin to. Let's go! So yung mga kaibigan, meron tayong guest ngayon, the one and only, my wife. Okay, so syempre, dahil babae yung natin, yung kasama sa issue na to na nag-viral. Actually, tinawag siyang the gold medalist sa social media. So ang buong pangalan niya, sabi dito sa source natin is Jeriel Creazi. Di ko sure kung tama yun, pero sa TikTok yan na pangalan niya. Okay, yun ang sabi. At yung pangalan niya inuugnay or tinagurian siyang the gold medalist. So, taga saan siya? Isa siyang Filipino social media content creator mula dito sa ating bansa. Walang official na verified or detalye na nagsasabing athlete siya. So, tinawag lang siyang the gold medalist mga kaibigan para makapang-attract sa social media. Okay. Ayun siya. So, ayun siya. Ayun nga, yung TikTok account niya, yun nga, Gerald Carriazi. Doon nanggaling ng ilang videos at photos na ginamit sa memes at viral posts. So, ngayon, syempre, medyo sensitive to, Kasi nga, yung naging issue doon is meron silang ginagawang hindi maganda. Doon din yung age na parang bata pa sila. Ayun. So, yung mga katanungan natin, syempre, para makatulong tayo sa mga viewers natin. Kaya, in-invite din kita para din syempre sa side ng mga kababaihan. Okay. So, ikaw bilang isang babae, for example, nung hindi pa tayo kasal, ano yung iningatan mo sa sarili mo bilang isang babae, para makaiwas sa katulad nun sa issue na yun na kumalat kasi yung videos nila na meron silang ginagawang kababalaghan, paano mo iningatan yung sarili mo? First, hindi ko naman talaga napanood yung, video. Wala din ako idea kung, ano bang public figure ba 'tong, itong pag-uusapan natin. Pero dahil nasa social media nga siya, kaya nag-trend yung mga ganitong, video. So, first dun sa tanong mo, yung pag-iingat kasi ay depende yan kung paano mo titingnan yung sarili mo at kung gaano mo pinapahalagahan, 'di ba? So, una kasi, for me, malinaw kasi sa'kin kung gaano kahalaga ang image for me and for my family, for other people. Malaking factor dun yung ano ba yung naging upbringing ko. So, kaya ito yung perspective ko. So, magkakaiba man tayo ng pananaw sa buhay, pero this is coming from my own opinion and sa experiences ko din. Um, Dun sa tanong mo paano iingatan ang sarili, una, yun, ano ba yung mindset mo for yourself? Gaano mo ba siya, gustong tingnan ng sarili mo at ng ibang tao? Kasi kung gusto mong nirerespeto ka, kung gusto mong bina-value ka, so dapat yun yung gawin mo sa sarili mo at and the rest will follow, 'di ba? So, kasi kung tinitingnan mo na, dapat, nirerespeto ako, yun ang gagawin mo para sa sarili mo. So, hindi lang kunyari sa, gano'ng bagay kundi pati na din sa pananalita, 'di ba, sa actions at, um
ayun sa lahat ng mga, ibang aspeto ng buhay. Okay. So So ano ka ba, bilang babae 'di ba, may factor din ba yung gano'ng bagay sa mga nakakasama mo or nakakasalamuha mo daily? Especially ikaw, during, college days mo is talagang wala ka sa mga magulang mo, right? mhm, So, tapos yung mga ate mo pa is may mga pinagkakabisihan, may mga trabaho. So, all in all, siyempre buhay mo yun. hmm. So, nakakaapekto ba yung bagay na mga gano'n para magawa mo yung mga gano'ng bagay, ano, dahil sa mga nakakasama mo? Oo naman, kasi, um tayo, we are affected hindi lang dun sa sarili natin, pero malaking factor yun kung ano yung environment na ginagalawan natin. Mm, So like, for me, dati sobrang mahiyain ako until now, pero sobrang dati hindi ko talaga kayang magsalita. mhm, Pero alam mo yun, dahil kailangan at gusto mong matuto sa sarili mo, gusto mong mag-improve yung sarili mo, so kailangan mo mag-connect sa ibang tao at yun yung isang reason. Kaya kung ano yung, nagagawa mo ngayon malaking factor dun kung ano yung humubog sa'yo during your, yung journey mo o yung years mo. sa mga siyempre malaking factor talaga 'no, yung talagang napapakisamahan mong tao. Hmm, Kung ito ba sila ay talagang bad influence, na may mga mm, ginagawang hindi maganda, mm, ano. So, in short talagang pinili mo hmm, talaga yung pinakisamahan mo during that time or way back before nung estudyante ka pa, tama? Okay. hmm, So, siyempre sa atin 'no, ako rin, gano'n din yung ano ko, nasa part ko nung that time. Actually, nung even nga high school kasi loko-loko ako nung estudyante ako. So, may mga nagiging kasama ko dati na estudyante na mga naging tropa-tropa ko na gumagamit, ganyan. hmm, Kasi 'di maiwasan mga nagyoyosi, ano. So, ako 'di ako gumagamit ng gano'n, as in, hindi ko talaga siya hilig. So, it depends din talaga kung papaano mo talaga ibi-build yung sarili mo. hmm, Ano, so may point din talaga na nakadepende rin sa sinasamahan mo, tama 'yun. Pero, mag-i-start pa rin 'yan 'di ba sa'yo, kagaya ng sinabi mo kaya kung papaano mo na ano yung sarili mo. Siyempre unang-una kung papaano ka pinalaki ng mga magulang mo, tama. So 'yun, mga kaibigan 'no, so napakaimportante nga talaga na kilalanin natin kung sino yung mga pinakikisamahan natin. Especially, yung mga estudyante mapupusok, hmm. 'di ba? Tapos siyempre hindi nila kontrolado, ano, yung mga bagay na yun kasi nga very emotional yung mga teens or teenager, Mhm, ano. So yun naman, mapunta naman tayo sa ganito, ano yung iningatan mo na yung nung tayo na bilang isang babae, hmm, ano, tapos yes, sabihin natin andun yung part na parang 'pag idadaan natin sa mga kabataan ha, andun yung feeling na, "Uy, mahal na mahal ko 'to." Willing akong ibigay yung lahat. Kasi gano'n yung ibang mindset ng kabataan. hmm, Ano, ikaw paano mo, sinecure yung sarili mo, ano, sa isang taong, yes, mahal mo, pero hindi mo binigay lahat? mhm. Okey, yun siya. Una nagtago ako. Ayun. Totoo naman yung sinabi mo kasi 'pag usaping pag-ibig, maraming ano diyan, nawawala sa alam mo yun, sa buhay parang ano, kasi ano ka, driven by emotion, Mm, hindi mo ma-explain gaano ka kasaya, ka-in-love, 'di ba? Kaya minsan yung mga bagay na hindi mo naman akalain na magagawa mo ay dahil sa emotion mo mhm, na hindi mo kayang kontrolin, hindi mo ka na nakapag-isip ng maayos. So, nagagawa mo, hindi ka nakakapag-isip ng tama. So, kung paano ko iningatan, malaking factor kasi yung values na, alam mo yun, natutunan ko during my childhood years. hmm, Unang-una dun, ano ba yung, values na tinuro sa'kin ng magulang ko ay yung parents ko kasi ay napaka, hindi naman devoted talaga. mhm, Pero yung faith nila sa Lord is, makikita mo talaga kung ano ba yung, way of life ng isang, Christian. mhm, So ayan, yung values na
binigay sa akin na natutunan ko during my childhood years. Una yon. Pangalawa is kung ano ba yung gusto kong makita sa akin ng tao, marating sa buhay, 'di ba? Kasi ano 'yan, eh, kung anong binigay sa'yo yung values na 'yan, andiyan na 'yan. So, malaking bagay 'yan during yung mga bata ka pa, habang naggo-grow ka, 'di ba? Kaya nga yung mga magulang na, may mga anak, 'di ba, wala pa man tayong anak, pero mahalagang bahagi ng, ng moment ng isang bata ay yung mabigyan siya ng tamang atensyon para gabayan, Tama. 'di ba? So, yun ang unang-una sa'kin kasi una takot ako sa parents ko. Takot ako na magkamali, 'di ba? Takot kasi baka paluin ako, eh. So, yun. Pangalawa, yung sinabi mo na kung ano yung, naging kasama ko. So, ang naging careful din ako sa mga magiging kasama ko. Gusto nating magkaroon ng mga kaibigan, pero kung may mga kaibigan na hindi ka naman, um, parang i-lead sa dapat mong daanan. So, ayun maging careful tayo dun kasi minsan, dahil minsan gusto natin maging belong, 'di ba? Kung anong ginagawa nila, we conform. Hmm, Pero kung hindi yon ang tinatanaw mo or perspective mo at maging, future mo, mhm. then mag-iiba ang gusto mo, 'di ba? So, yun ang pangalawa sa akin. Pangatlo, maging stick ako kung ano talaga yung gusto kong mangyari sa buhay ko. Una, malaking factor kasi dito kung ano yung naging values ko sa Christian, eh. So, kung may mga nanonood man na, ah, magkakaiba ng religion, so this is not about religion but kung ano yung, tinuro sa'yo ng Lord, 'di ba, yung way of life. So ayun, sa'kin mahalaga ang purity. Mahalaga yung, um, respeto mo sa katawan mo because this is a temple of Tama. God. Mhm. So yun kasi ang mahalagang naging ano, eh, naging values talaga for me and pagko-commit ng premarital sex, 'di Hmm. ba? So, nowadays kasi, madali lang ibigay yun sa panahon ngayon kasi iba na yung thinking ng tao, eh. Oo, totoo. 'Di ba? Pero ayun mahalaga talaga kung ano ang, pinaniniwalaan mo. So, maniwala ka na mahalaga yung temple na binigay sa'yo, your body. Alagaan mo siya kung ano yung nakikita or kung paano ka makita ng Lord, 'di ba? You are precious, 'di ba? You are beautiful, 'di ba? You are love. Then hindi mo siya dapat ibigay ng gano'n-gano'n lang. So, yun kasi yun, eh. For me, gift yun ng Lord for me at, dapat ko siyang alagaan. So, yung tanong mo paano ko iningatan, yun ang number one na naging key. Kasi kung ako lang, 'di ba, ang bilis lang mag-give up sa temptation. Kung ako lang, parang isang iglap lang kaya kong gawin yun, 'di ba, para maging in din ako sa iba or sabihin 'di ba, 'pag may mga experiences, yeah, marami akong nag-experience. Pero hindi kasi yun, ang mahalaga sa'kin hindi siya yung design for me at malinaw yun sa'kin. So, kahit anong mga temptation, dumadating talaga yung point na gigisingin ka na ipapa-remind sa'yo na hindi tama yung ginagawa mo at alagaan mo yung katawan mo because your body is a temple of God. You are loved, 'di ba? You are valuable, you are precious. At that is a gift na binigay sa'yo ng Lord at 'di ba, yan ay, puwede mong panghawakan na sarili mo. So, yun. And of Or course as ano, grown up woman. hmm, 'Di ba? Yun kasi ay ano, mahalaga siya sa'kin na i-preserve para sa, magiging asawa ko. okey. So yun. Bigyan kita na ng advice kung papaano niya kasi for sure, nakakaranas siya ngayon ng ng stress Mhm, or depressed kasi nga sa mga natatanggap niyang mga message based din sa nagawa nilang ganito, hmm, pagkakamali. Pero siyempre wala tayong magagawa dun, eh. hmm, Andun na yun, kumalat na, kasi ginawa nila yung bagay na alam din nila, eh. mhm, So, ang nangyari dun ginawa nila na hindi muna nila pinag-isipan yung mga gagawin nila at kung ano yung magiging effect nito in the future. hmm, So, ngayon ano yung pupuwede mo bilang isang babae rin siyempre,
Ano yung pupuwede mong ma-advice sa kanya para ma-overcome niya yung nararanasan niya ngayon, for sure nai-stress siya, eh. Unang advice ay maging strong ka, so Hmm, maging sa hindi lang para sa kanya kundi sa lahat ng, women na dumadaan sa mga ganitong pagsubok. hmm, Hindi lang sa ganitong bagay pero, basta anumang klase ng maging matatag, strong. Kasi ang buhay ay that's part of life. May pagsubok, may struggles. Minsan, yung nung bata nga ako akala ko yung mga pinagdadaanan ko, sobrang bigat na. Pero yun kasi ay, um, parang problema mo as a child na yun ang binigay sa'yo ng Lord na i-handle mo at napakahirap niyan sa isang mm, bata. At yung level ng, pagsubok, na pinagdadaanan mo na sa edad mo ngayon, na akala mo mahirap, mahirap talaga yun. So, parang hindi siya depende sa edad, hindi siya depende sa, sitwasyon. Depende talaga yun sa, ayun, sa kakayanan ng tao. So, lagi mong tandaan na yung pagsubok na pinagdadaanan mo ngayon ay kaya mong lagpasan. Alam mo yun, hindi yan binigay ng Lord sa'yo para i-down ka, para sabihin na diyan ka na lang, but binigay yan sa'yo kasi kaya mong lagpasan. mm, Of course, may mga ano, eh, consequences yun, eh, ng mga ginawa natin, eh. Of course, magkaroon ng alam mo yung heart na willing matuto, 'di ba? Kasi once na natuto ka sa mga pagkakamali mo, 'di ba, hindi mo na uulitin, eh. hmm, Pero kung nangyari yan sa'yo, na-down ka, tapos inulit mo ulit, so hindi natatapos yung learning. Puwedeng mangyari ulit yan sa'yo kasi hindi ka natuto. So, matuto tayo sa mga pagkakamali natin at ano, never give up, bumangon ulit. 'Di ba, yun naman, eh, that's a cycle of life. hmm, 'Di ba, may mga pagsubok ang buhay ay hindi buhay kung walang pagsubok, 'di ba? Madaling sabihin, sabihin ko lang maging matatag ka, pero, iba kasi yung mga tao na dumadaan talaga sa mga hmm, pagsubok na yun. Pero ayun lang, encouragement lang na kaya kong ibigay kung may kaibigan man ako na dumadaan sa gano'n, ay ayun, maging matatag, um, matuto sa mga pagkakamali, huwag sumuko at bumangon muli. Maraming tao na 'wag kang tumingin sa mga negative na mga bagay, negative na tao, kundi tulungan mo yung sarili mo na makabangon muli. So, look for people na willing kang pakinggan, na walang judgment. mhm, Tao na hindi ka ida-down kundi i-lead ka sa tamang, way, 'di ba? At yung tao na, mahal ka. So, unang-una pamilya mo. 'Di ba? Although hindi ko man alam kung ano yung sitwasyon ng family, but look for someone na mapagkakatiwalaan mo, mapagsasabihan mo ng mga pinagdadaanan mo at makakatulong sa'yo para ma-overcome yun, 'di ba? At makikita mo 'pag napagdaanan mo yan at pagtagumpayan mo, 'di ba, you are stronger than before. At tama, ano man yung mga pagsubok pa na dadating sa'yo, 'di ba, yun ay, makakayanan mo and there's always a rainbow after the rain. mhm, 'Di ba? After nga ng ano breakup, there's a breakthrough, eh. So, 'wag mong isipin na ang buhay ay ano yung plateau lang na lahat ay problema, 'di ba? Ang buhay ay may problema, may success, 'di ba? May time na smooth ang biyahe, may time naman na rough ang mhm, daan, 'di ba? So, yun talaga ang buhay, dumadaan ka lang sa mga panahon na mahirap. hmm, At ito yung lagi kong inaalala, alam mo yung buhay dito sa lupa, napaka-quick lang yan kung iisipin mo, 'di ba? Huwag tayong mag-focus dun sa nakikita lang natin in this world, 'di ba? Yun kasi ang mindset ko, eh, kaya kunyari bukas ano man ang mangyari hindi naman natin alam, minsan nga may mga bata na alam mo yun, hindi na nabuhay. 'Di ba may mga matatanda naman na ang lakas-lakas pa, so hindi natin alam until when. But always value what, the Lord has given you right now and remember that life is like
just an assignment. Mhm. 'Di ba? Temporary lang tayo dito sa mundo at ang mas greater than this is after the death, which is eternal life na kasama ang Lord. So yun ang values na meron kasi ako at yun yung binigay sa'kin um, na faith na laging mag-look forward kung ano yung, ah, for what is unseen, 'di ba? Hindi yung what is temporary. So everything here on earth is temporary. Even 'di ba tayo, temporary lang tayo dito sa mundo. So ano ba yung life na nagpe-please para sa Lord? So ayun, katsismoso. Ayan. So yun siya, and I think, thank you so much sa advice na yan, ano, para sa mga viewers natin, especially kung meron mga nanonood na mga estudyante or teenager, na mga bata pa na bago tayo gumawa ng mga bagay, no, na hindi natin sigurado yung pupuwedeng maging kapalit nito, ano, sa future, is kailangan talaga pag-isipan ng mabuti. Okay? At guys, para ulit sa mga kabataan, ano, especially sa mga kababaihan, para maiwasan niyo po yung ganito, is piliin niyo mismo, ano, gaya ng pag-usapan natin is piliin niyo mismo yung mga taong pakikisamahan niyo, ano, yung pagkakatiwalaan niyo mismo. Siguraduhin niyo rin na quality siya, pasok siya sa ano, sa standard na gusto natin. Kung anong gusto rin natin maging tayo sa the near future. 'Di ba? Para hindi siyempre masira yung pagkatao natin. And always, ano, kung tayo nakagawa ng ganito, be strong enough para malampasan ano, yung mga ganitong trials sa buhay natin. Kasi gaya ng sabi mo kanina, is pagsubok lang 'yan. Ano, hindi buhay ang buhay kung flat lang siya na walang nararanasan na gano'n. And I think, guys, is hanggang dito na 'tong vlog na 'to and hoping kami na marami kayong natutunan dito sa vlog natin na 'to. And sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please click the subscribe button and click that notification bell para lagi kayong ma-update every time na mag-upload ako ng mga bagong videos pa dito sa channel natin. And guys, support nyo rin po yung Facebook page tsaka TikTok account natin. So guys, see you on my next vlog. Bye!